Episode 376 na tayo nang abot kami na pangarap mga kapuso. Nagulat nga tong si Annalyn dahil nga babalik na rin ng Amerika itong si Lolo Pepe. Hindi na rin siya magtatagal kaya naman nalulungkot itong si Annalyn dahil nga biglaan ang pag-alis ito ni Lolo Pepe. Meron daw muna siyang asikasuhin bago siya bumalik ng Amerika. At ngayon, sabi naman ni Annalyn, sasabihin daw niya ang tatay niya na sa gayon, masamahan daw niya ang tatay niya na ihatid nga si Lolo Pepe sa airport. Sabi naman ni Lolo Pepe, malabo mangyari yan dahil kailan lang nagkaroon sila ng argumento na mag-ama tungkol nga kay Zoe. At kaso matigas nga ang ulo ng tatay niya dahil nga pinakikiusapan nga ni Lolo Pepe na unahin muna yung annulment kaysa nga naman isabay yung pag-aaral, yung pagiging doktor. Sabi naman ni Annalyn, okay naman po yung kay tatay, time management, magaling siya humawak ng oras. Kaya niya pong ipagsabay ang annulment saka ang pag-aaral muli ng pagiging doktor. Ayaw ko naman po na magkita na nagkaroon kayo ng samaan ng loob, sabi ni Lolo Pepe. Gagawa daw siya ng paraan para magkausap muli sila. Samantala, nakita na nga ni Zoe itong si Fidel. Kinausap niya, sabi naman ni Fidel, Doktora Tanyag, nandito ka pa pala. Akala ko lumipat ka na ng hospital. Sabi naman ni Zoe, imposible po kasi pagmamayari po ito ng family namin. Kamusta na po kayo? Eto okay naman. Babalik pa po ba kayo ng Apex? Hindi na. Namasyal lang ako dito para mga musta. Babalik na rin ako ng Australia. Wow, Australia! Maganda pong bansa yan. Tiyak ko talaga nga mag-e-enjoy kayo dyan at masisihan kayo dyan. Siya nga po pala, Kuya Fidel. Meron ba kayong time na nagkita ni Lolo? Kasi hinahanap po niya kayo kanina. Nakita ko nang galing siya sa laboratory at kinausap niya yung medtech doon. Hinahanap ka niya. Parang meron siyang gustong itanong sa'yo. Sabi naman ni Fidel, ganun po ba? Wala po pero nakaramdam na nga si Fidel na tungkol nga ito sa DNA test. Kaya bigla na rin siyang umalis at iniwan na nga niya si Zoe para hindi na nga dumagdag pa yung hinala nito. Kasi nga magkakaroon talaga ng clue, diba? Lalo talaga mahalata ito ni Zoe. Samantala, kausap naman ni Annalyn yung nanay niya. Kasi nga, mamaya daw, pagka-out daw ni Annalyn, kukunin na raw niya yung mga gamit niya para dalhin muli sa bahay nila. Nalulungkot naman si Lynette, diba? Sabi naman ni Annalyn, okay lang po. Basta, pagka-out ko po, kukunin ko na po yung mga gamit ko para maibalik na po sa bahay. Ngayon, biglang dumating itong nurse na bago. At sabi nga na okay na nga yung IV, diba, nung pasyente, yung dextrose. So, wala nang dapat na problemahin. At bumalik na nga sa trabaho yung nurse. Ayan. So, ito nga, sa pag-uusap nga nila, bigla naman dumating itong si Doc Carlos. At syempre, bida-bida itong si Carlos, nagpresenta, natutulungan daw niya si Annalyn na mag-impake. Ano daw niya yun? Hindi daw ito nakakaabala sa trabaho niya kahit nga sabi nga ni Lynette, wag na raw silang tulungan dahil nakakahiya. Marami na raw siya na itulong. Syempre, itong Carlos, pabida-bida, nagpapabango kay Lynette, talagang nagpresenta siya na talagang tutulungan niya si Annalyn na maghakot ng mga gamit. At nangako naman siya na kapag okay na ang kwarto nito, babalik si Annalyn sa bahay nila. Humihingi din siya ng dispensa dahil nga nangyari yun. Sabi naman ni Annalyn, ako nga po dapat ang humingi ng dispensa sa inyo dahil nasira ko po yung aircon nyo. Samantala, ito namang si Moira saka si Zoe, nalaman na nga ni Moira na nagkaayos na yung maglolo. Sabi naman ni Zoe, pinatawad na ako ni Lolo basta't malaman lang niya na magkaaway tayo, hindi tayo magkasundo. Sabi naman ni Moira, nako, kailangan pala dumistansya tayo paminsan-minsan na sa gayon, hindi tayo mahuli ng lolo mo. Sabi naman ni Zoe, kaso merong something nakakaiba kay Lolo Meron talaga akong hinala na parang meron siyang alam tungkol sa atin, sa sekreto ko, na para bang hindi niya ako tunay na apo. So sabi naman ni Moira, kung ganun, meron nalalaman ng lolo mo, nasan ba siya? Sabi naman ni Zoe, nagpunta po siya ng East Ridge para dalawin si Annalyn, pero ngayon, bumalik na siya ulit ng Apex. Bakit ma'am? Anong binabalak mo? O mo sabihin ni gagawin ka na naman masama? So bigla na nga umalis itong si Moira para sundan itong si Lolo Pepe. So hindi ito nagustuhan ni Zoe kasi nga alam na naman niya, nakatunog na naman siya na meron na naman masamang gagawin yung mami niya. Dahil nga bigla nga umalis itong si Moira, no? Samantala ito namang si Lynette,
katawagan yung pharmacy na imi-meet up niya para magkaroon sila ng proposal para sila na daw yung magiging supplier ng gamot. Kaso na move yung oras, kaya humihingi siya ng dispensa kay Carlos na hindi daw siya makakasama. Kung maaari, paunahin na daw niya si Carlos. Tumanggi si Carlos, sabi niya alangan naman daw siya mag-iimpake ng gamit ng anak niya ni Lynette. Sa totoo lang, hindi naman kasi talaga anak ni Carlos si Annalyn, kaya siya nag-aasal ganyan, diba? Parang bata lang. So pinapili si Carlos, anong mas mahalaga sa'yo? Ako na asawa mo o yung pharmacy na yan? Sa totoo lang, hindi sila professional Babago-bago sila ng oras. May karapatan ka naman na i-cancel yan dahil hindi sila naging professional. So bilang parusa, dapat ganoon din ang gawin mo. Sabi naman ni Lynette, tama ka, dapat mas pinapakinggan ko yung asawa ko. So naloko na. Ngayon nakita naman ni Moira na papaalis nga tong si Lolo Pepe, kaya napasalita siya, saan kaya pupunta itong matandang kukuluban na to? Masundan nga tong dinantong hilaw. Ngayon nakipagkita nga tong si Lolo Pepe kay Quinito. Ayan, ibinigay yung isang sample ng hair strand. Yung hair strand na yan ay para kay Zoe. Yan ang isang DNA sample na ipagagawa niya kay Quinito. Ayan nung niyakap niya si Zoe, kumuha siya ng hair strand. Ayun, kaya siya nakangiti. Kasi plastic lang pala yung pinairal ni Lolo Pepe. Dahil gusto niya makalapit kay Zoe para makakuha nga ng hibla ng buhok nito. At ito naman yung isa pang DNA sample na nanggaling naman sa coffee cup na kung saan ay galing ito kay Annalyn, no? Pagkukumpara niya para makumpirma niya kung sino ba talaga ang tunay na apo niya sa dalawa. Ito pala yun kanina nung nakipagtagpo siya kay Annalyn sa East Ridge, di ba? Naantala yung pag-uusap nila, pati yung coffee break ni Annalyn dahil tinawag siya nung nurse at kinakailangan na rin si Annalyn sa ER. So nangyari, naiwan yung kape at sabi nga ni Lolo Pepe, ako na magtatapon nito. So di ba merong bakas ng saliva yun? So yan ang palihim na ipagagawa ni Lolo Pepe kay Quinito na kailangan niya malaman ng katotohanan. At bigla na nga dumating itong si Moira, talagang nagmamasid, di ba? Sama na ugali. So ang kahinaan nito ni Moira, nagpakita siya kasi kay Lolo Pepe, nagparandam siya. Hindi muna siya nag-imbestiga, di ba? Hindi niya muna inalam kung ano ba talaga yung pinag-uusapan ng dalawa. Ay papa, sabi, anong ginagawa mo dito? Sabi naman ni Lolo Pepe, sige na Quinito, mauna ka na. Dala-dala niya na yung mga ebidensya, para sa pagsasagawa ng DNA samples. So sabi naman ni Lolo Pepe, ito ang paborito kong restaurant saka coffee shop. Kaya pumupunta ako dito. Ano bang pakailam mo? So inalisan niya na si Moira. At si Moira nga napahiya. Wala na rin siyang nagawa. Samantala, ito namang si Lynette, sinasariwa niya yung picture frame nilang dalawang mag-ina. Kaya habang tinitingnan niya ito, ay napapangiti na lamang siya. Ngayon biglang dumating si Carlos, talagang agaw eksena. Sabi niya, Lynette, okay ka na? Ipasok na natin yan sa sasakyan para madala na sa bahay ni na Tiang Susan. Sabi naman ni Lynette, pwede ba nating iwan tong picture frame na to at ilagay natin sa kwarto natin, Carlos? Kaso baka mamiss ka ni Annalyn. Alam mo naman yun, kapag namimiss ka ng anak mo, tumitingin lang yung sa litrato yung dalawa. Kaya hayaan na natin to sa kanya. Sabi naman ni Lynette, tama ka, sensya ka na, ibibigay ko na to kay Annalyn. So binalik na ni Lynette sa kahon, no? At ito na nga, talagang umalis na nga sila. Pero bago sila umalis, sabi nga ni Carlos, nagpupumilit siya na kung maaari, gumawa na nga sila ng bata ni Lynette. Kasi namimiss ni Lynette yung anak niya. Baka sa pagkakataong ito, baka hindi na nga naman malungkot pa si Lynette kung gagawa sila ng baby. Ngayon, ang akala kasi ni Lynette, nagbibiro lamang itong si Carlos, pero si Carlos talagang seryoso. Samantala si Harry, inatid muna si Annalyn papuntang Apex para isauli kay Lolo Pepe yung naiwan niyang jacket sa East Ridge. Ngayon nakita siya ni Zoe. Anong ginagawa mo rito, Annalyn? Naparito ako kasi naiwan ni Lolo yung jacket sa East Ridge. Kaya pumunta ako dito para isauli sa kanya, 'di ba? So sabi naman ni Zoe, 'di ba? Pinagbawalan niya nga si Annalyn na pumunta nga dito sa Apex. Kinampihan naman ni Harry si Annalyn, sabi niya baka nga naman daw
kinakailangan talaga ni Lolo Pepe, kaya pinagtatanggulan talaga ni Harry. Total magkapatid na naman daw sila. Ngayon pinagmumukha ni Zoe na wag na daw maging ilusyonado itong si Harry dahil hindi naman daw talaga sila magkapatid, diba? Dahil ang totoo, magkapatid talaga sila ni Zoe sa ni Harry. Ngayon sabi naman ni Annalyn, ano ba pinagsasabi mo, Zoe? Kung naiinggit ka sa aming kapatid, hindi makibagay ka, total magkapatid din naman tayo. So hindi na nga nakipag-argumento itong Zoe at umalis na nga, diba? Hindi na nga siya nakipagtalo. Samantala, nakauwi na nga sa bahay si Annalyn at kinausap nga siya ng Ninang Diyosa niya. Sabi ni Ninang Diyosa, salamat naman at naparito ka na, inaanak. Alam mo, no, parang hindi talaga naging maganda yung first day mo dun sa bahay ni Doc Carlos. Samantalang okay ka naman dun kung tutusin, pero para bang ayaw kang patirahin doon? O diba? Parang tama din na sinabi ni Ninang Diyosa niya. Basta inaanak ka, pag nakabalik ka na ulit sa bahay ni Doc Carlos, huwag mo kaming kakalimutan, baka kalimutan mo na kami ni Chang. Sabi naman ni Annalyn, Ninang naman, hindi po mangyayari yun, no? Sabi niya. Samantala, ito na nga, ibinigay na nga ni Quinito ang resulta ng DNA test makalipas na ang ilang linggo, no? At ngayon, sabi naman ni Lolo Pepe, siguraduhin mo na nag-good news yan. Sabi naman ni Quinito, I hope na sana maging maganda ang resulta. Nakasealed na po ang dalawang DNA result. Kaya na po ang bahalang tumingin at humusga, Sir Pepe, sabi niya. So, ito na. Naku, ito na yung nakakaba, no? Ibinuksan na nga ni Lolo Pepe yung unang DNA test kay Annalyn. Nakita niya, match sila. 99.9%. Ayan, no? Daming 999. Kaya nakahinga siya ng malalim, nakahinga siya ng maluwag. Sabi niya, salamat sa Diyos. At tunay ko nga talagang apo si Annalyn. Ayan, no? Ngayon, tinignan naman yung isang DNA test kay Zoe. Lumaki ang kanyang mga mata nung makita niya. 0.0000%. Diyos ko po. Kaya nasabi niya, ang tanging niya nasambit dito, hindi ko pala tunay na apo si Zoe. Hindi pala siya totoong tanyag. At dito na po nagtatapos ang isang shocking revelation ngayong araw na to, mga kapuso. Bukas, pakatunghayan natin araw ng Miyerkules, episode 377. Nako, pabalik na nga tong si Lolo Pepe sa Apex, diba? Or parang kay Annalyn yata, or parang kay Obeng, alin man sa kanila yung katatagpuin niya. Ngunit nakarangan siya ni Zoe, at nakita ni Zoe na nagpagawa si Lolo Pepe ng DNA samples, ng DNA test result. Ako po, mabubunyag na yung lihim na tinarabaho nito ni Lolo Pepe. Sayang, dito natin malalaman kung malalagay ba sa peligro ang buhay niya o hindi. Naku, wag naman sana, mga kapuso, no? Pero yun kasi ang natutunugan ko dito dahil nga tumatawag itong si Lolo Pepe, ngunit nakakaalis lang pala ni na Giselle sa kaniubing sa bahay, sabi nung katulong. Kaya nangyari, pumunta siya ng Apex, patay na, no? Grabe ang tagpuan bukas, kaya wag na wag natin itong palalagpasin. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po, mga kapuso, and God bless us all.